Problematic, manipulative, toxic, gaslighter, insecure, misogynist. Tama na, sige na. Tawagin mo na naman gusto mo itawag. Ngayon, ano na? Ibig sabihin ba nun masama na ako at mabuti ka na dahil di umano, biktima kita? Lagi akong nananahimik tungkol sa mga opinion ko at sinusubukan ko yung best ko para panatiliin lang lahat sa akin. Once nabuksan ko yung bibig ko, nandiyan yung possibilities na matawag ako ng kung ano-ano para sa opinion ko. At yung ginawa ko tong video na to, alam ko na yung possibility na may ma-offend ako at wala na yun sa control ko dahil sinasabi ko lahat ng gusto kong sabihin sa pinakamaingat na paraan na posible. Dahil sa panahon natin ngayon, parang katumbas na ng pagpatay ang pag-offend o pagsakit ng damdamin ng isang tao. Intentionally man o hindi. Lahat ng nararamdaman mo valid. Binackstab ka, pwede kang magalit, pwede kang masaktan. Natural lang yun. Pakiramdam mo, lagi ka na lang natatalo sa buhay. Mas lalong natural yun. Hindi lang ikaw yung nakakadama ng lahat ng nadarama mo. Maraming taong may karanasan na tulad na sa'yo, kahit gaano pa yung career. Ngayon, gets mo na yung point. Normal at valid makadama ng kahit anong emosyon bilang isang paraan ng pag-react sa mga nangyari sa buhay mo. Pero hindi emosyon ang laging inuuna. Ano nang mangyayari kung lahat na lang ng oras mag-a-adjust tayo para sa emotions? Ngayon baka iniisip nyo pinopromote ko ang neglect. Hindi, actually, kabaliktaran yung sagot. Ang emosyon pansamantala lang. Pwedeng iba nararamdaman mo ngayon tapos iba naman bukas. Paano naman yung mga may trauma? Okay, ina-acknowledge natin yung fact na mayroong mga certain emotions na nagtatagal. Ang trauma hindi nangyayari para habang buhay ka mabuhay sa takot. Anong silbi ng psychologist at treatment kung lahat na may trauma habang buhay na pala ganun, diba? Kailangan mo ng tulong, psychological help, kapag talagang diagnose ka na may PTSD. Hindi ka pwedeng mag-claim na may trauma ka nang walang diagnosis kasi hindi ka pwedeng mag-self-diagnose. Ganon kasimple. Life in general, hindi lahat ng tao kayang intindihin ka at mag-adjust para sa'yo. Mahirapan ka rin mag-progress kung i-isolate mo yung sarili mo sa lipunan. Matutulungan mo yung sarili mo sa pag-handle ng emotions mo. Hindi ka pinagbabawalang makadama. Inevitable, yun yung tawag sa mga nangyari sa buhay natin na wala sa kontrol natin. Wala sa kontrol mo ano yung magiging opinion ng mga tao sa'yo. Pwede ka masaktan intentionally man o hindi. Ang response mo ba doon ay ma-offend at ipakita na na-offend ka? Pag sinadya yun gawin sa'yo, walang magagawa yung pagiging offended mo kundi isatisfy at mas lalo pang i-motivate yung tao na yun nasaktan ka. Ang response mo ba doon ay tawagin yung taong yun ng kung ano-anong terms na narinig mo sa internet para i-demonize siya? Walang magagawa yun. Hindi yun makaka-apekto. Di mo pwedeng patayin ang apoy gamit ang apoy. Anong pinaka-rational na bagay pwede mong gawin? Huwag buksan ng bibig. Pag damang-dama mo yung emosyon parang nawawala yung rational thinking mo. Manahimik ka muna. I-process mo muna yung situation sa utak mo. Then oras na mag-isip at mag-analyze. Then realize na, damn, nasaktan ako doon na. Kasunod ng, pero wala namang mangyayari kung hahayaan kong ma-stuck ako sa situation na to. Kung pwede namang mag-move on na lang. Spoiler alert, ending, mag-move on ka. Yan yung happy ending na dapat naman lagi. Yan yung ending kung hindi ka egotistic at tanggap mo na hindi lahat ng oras may paki yung mga tao sa nararamdaman mo. Kaya masasaktan at masasaktan ka kahit anong iwas mo. Di ako makapaniwala na kailangan ko pa ng mahabang paliwanag para sa simpleng bagay na to. Pwede ko namang sabihin na okay, nasaktan ka, pwede kang makadama, nangyari na yun, then move on. See, ganyang kasensitive na generation natin. Yung simpleng pagsabi na maging responsable ka sa sarili mong buhay is somehow toxic. Yung idea ng disiplina ay toxic. Kaya may mga taong tamad may excuse sila. Wala ako sa mood. Lahat ng kailangan mong gawin ay ginagawa mo dahil responsibilidad mo yun. Hindi dahil pakiramdam mo gusto mo yun gawin. Nakakasawa na makita yung mga taong ginagawang excuse yung mental health. Ang mental health parang physical health lang yan. Kaya sobrang obvious pag pinipeke mo para gawing excuse. Oo nga, sinabi ko na valid lahat ng emotions mo. Pwede mo na-open up sa mga taong sobrang pinagkakatiwalaan mo. Pero hindi kasi emosyon yung pagbabasihan ng takbo ng buhay mo. Hindi tayo pwede mag-operate based on emotions. Ang ganda na siguro naman nangyari kung sinimulan mo ng ibaba yung cellphone mo, pag-isipan lahat ng bagay na pwede mong gawin para makatulong sa iyong i-organize lahat ng kailangan mong i-organize at wag na magkaroon ng pake sa maliliit na bagay na di naman makaka-apekto sa iyo habang nagpapatuloy ka sa mga ginagawa mo. Diba? Hindi ka mamamatay sa emosyon at mas lalong hindi mo pwedeng pabayaan na maimpluwensyahan ng emosyon lahat ng kilos mo. In simple words, may nangyari sa'yo, i-acknowledge mo yung feelings mo, mag-move on ka, then kilos. Wala nang may stuck. Ganon kasimple. Bahala ka. Buhay mo yun